Good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Nagpalang umaga na po mga kapatid. Purihin ng Diyos, nakilayan ng Diyos sa umagang ito. Bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa ating pong Panginoon. Hallelujah. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. Thank you for the air, Lord. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. I'm desperate for you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. Truly, Lord, I'm lost without you, Jesus. We are nothing. We are desperate, Lord, without you. Salamat, Ama, dahil nasumpungan po kayo nasumpungan ka namin, Panginoon, Lord. Tinawag niyo po kami. Tinanggap niyo po kami, Panginoon. Thank you, Lord, for the assurance of salvation. Truly, that apart from you, we are nothing, Lord God. Salamat po sa umagang ito, Ama. Umagang kay ganda, Panginoon. Thank you, Lord God, for the praise and worship, Lord. Thank you, Lord, for the air that I breathe today. Thank you, Lord Jesus. Purihin ka, manakilayan ka sa umagang ito. Ayaw mo, Lord, ang salita lamang sa aming pag-aralan sa umagang ito, Lord God. For the power of your word today, dalangin ko, Lord, isang makita, Lord God, ang iyong mga dakilang salita lamang, Panginoon, sa iyong buhay. Pinupuri ka namin, salamatan. Nahalagan ko po anumang nais ng diablo sa umagang ito. Father God, you are powerless in the name of Jesus. Salamat po, pinupuri ka namin, pasalamatan. For the glory, honor and praise in Jesus' name. Amen. Yan, good morning.
Good morning sa bawat isa na naka-online na mga kapatid. Thank you sa inyong mga buhay sa patuloy na pagsubaybay sa ating pong daily devotion, daily vibrant word. Dali ating pong papatuloy ang ating pong yatalakay sa purpose-driven life. No? Isang buhay na may layunin. Discovering your purpose. Day 23. Ang title po ay How We Grow. Excuse me. Paano tayo lumalago? How we grow. Sa Ephesians chapter 4 verse 15a, sabi dito ni Paul, God wants us to grow up like Christ in everything. Gusto ng Diyos na tayo ay lumago. Diba? Kaya sabi niya, we are not to remain as children. Kailangan tayo po ay lumalago. God wants you to grow up. Your Heavenly Father's goal is for you is to mature and develop the characteristics of Jesus Christ. Hindi po pwedeng manatili tayong bata. Alam naman natin na ang katangian ng isang bata, batid. Gusto ng Panginoon, tayo po ay lumalago. Sadly, millions of Christians grow older but never grow up. Marami pong mga Kristiyano siya lamang ay tumatanda ang kanyang edad, pero yung kanyang pagiging Kristiyano, hindi po siya lumalago. Bansot, di ba? Sabi nga. Why? Because the reason is that they never intended to grow. Kaya minsan nakakalungkot na napakatagal na sa simbahan, napakatagal ng attendees, pero hindi pa rin lumalago. Wala pa ring ministry na kinaaaniban, mga kapatid. Kaya ang spiritual growth is not an automatic. It takes an intentional commitment, mga kapatid. You must want to grow, decide to grow, make an effort to grow, and persist in growing. Ikaw dapat ang di-decide niyan, mga kapatid. Dapat meron kang intentional commitment sa ating pong Panginoon. Kaya nga, ang isang programa po ng isang simbahan, hindi ka forever na attendees. No? Siguro, 6 months o 7 months attendees ka, and then after you are going through to meron tayong mga discipleship program, di ba? At kapag nag-involve ka dito, lalago ka rito, at the same time, ikaw din po ay magiging leader. Magagamit ka ng Panginoon. Kaya kailangan mo mag-decide to grow. Kahit ano pong push namin bilang mga spiritual leader, kung ikaw mismo ayaw lumago, baliwala po yan. Kailangan manggagaling po sa inyo, mga kapatid. Ang paglago po, iyan po ay mayroong intentionality. May decision making kang gagawin kung gusto mong lumago. Mayroong kang effort na gagawin kung gusto mong lumago. At kailangan persistent ka doon sa paglago, mga kapatid. The process of becoming like Christ ay tinatawag natin discipleship. Kaya nga mayroon tayong mga programa, discipleship training, di ba? Kapatid. Kasi gaya din po ng ating pong Panginoon. Kung paano niya pinangalagaan, tinuruan yung kanyang mga 12 disciples, ganoon din naman yung blueprint na ating sinususugan sa mga oras po na ito, mga kapatid. Always begin with a decision. Ikaw yun magdidesisyon. At kapag nagdesisyon ka na, mga kapatid, act on it. Kaya sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 9 verse 9, "Come be my disciple." Jesus said to him. So Matthew got up and followed him. Diba? Even si Matthew, the tax collector,
Nung sinabi ni Jesus, halika, sumunod ka, 10 ay sumunod sa Panginoon. Kailangan ng intentionality. Intentional commitment. When the first disciple choose to follow Jesus, they didn't understand all the implication for their decision. Kaya lang tama yung decision nila. Nasa umpisa parang malabo, hindi mo naaninag yung purpose, hindi maliwanag sa iyo yung purpose, pero dahil ikaw ay sumunod, tama naman yung sinusundan po ninyo, alam mo, ang end result niyan, tagumpay. Gaya po ng ginawa ng mga disciples. Basta sila sumunod sa Panginoon, they simply responded to Jesus' invitation. Di sila nag-atubili, mga kapatid. They responded to Jesus' invitation. That's all you need. That's all we need, mga kapatid. Get started to decide to become a disciple. It is your decision, mga kapatid. Walang ibang mga pagdidesisyon niya kundi ikaw. Kaya kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, doon mo ma-realize, malalaman, tama pala. Diba? Tama pala yung desisyon ko na ginawa. Nothing shapes your life more than the commitments you choose to make. Alam ng Diyos yung kapasidad ng buhay po natin. Your commitment can develop you or they can destroy you. Diba? Dalawa lamang. Either na mapapabuti ka or mapapasama ka. Sabi po ni Apostle Peter, sabi niya 2 Peter chapter 3 verse 11, sabi niya, since everything around us is going to melt away, sabi niya, what holy, godly lives you should be living. Gagawa ka na lang din naman. Gawin mo na yung the best para sa Diyos. Diba? Gawin mo na yung the best na paglilingkod para sa Panginoon, mga kapatid. Hinuhubog tayo ng anumang pinaglalaanan natin ng mga sarili. Kailangan hubugin tayo kung ano ang mga bagay-bagay na ito na gusto nating ma-achieve. Number 1, sabi, God's part in your part. Diba? Dalawang parte. God's part in your part. Hindi pa pwedeng God's part lang. Kailangan kasama ka doon. Ang bahagi ng Diyos at ang bahagi mo. Hindi po pwedeng magbigay ang Lord without or contradict doon sa kanyang calling. Kailangan niya tayo. Tayo po yung exact representation ng kanyang being. Hindi po yung mga animals. Tayo po yun, mga kapatid. We are the perfect representation ng ating pong Panginoon. Kaya nga, God's part in your part. Mga kapatid, Christ-likeness is the result of making Christ-like choices and depending on His Spirit to help you fulfill those choices. And once you decide, I guarantee you, to get serious about becoming like Christ, you must begin to act in new way. You will need to let go of some old routine, habits, manner. Kailangan mo siyang i-let go and develop some new things, new habits, and intentionality change the way you think. Mayroon itong paradigm shift, mga kapatid. Na ikaw lamang makagawa nyon. Kaya nga mapakalaga yung decision making na gagawin mo to follow Jesus, mga kapatid. You can be certain that the Holy Spirit will help you with this change. Huwag kang mag-alala. Andyan ang Banal Espiritu na ikaw po ay sakluluhan at tulungan para sa pagbabago. Yes, hindi madali ang pagbabago. Diba? Kasi mahirap yung mga old habits. Yung mga habits natin, habitual na ginagawa natin. Diba? Hindi siya madali. Kaya kailangan natin ang tulong ng Banal Espiritu. Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will
and to act according to His good purpose. Huwag kang mag-alala, kasama mo ang Diyos dito. Kapatid, magdidesisyon ka lang na sumunod sa ating pong Panginoon. Kaya nga, di ba? Sabi po ni Paul, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things has gone, and behold, the new things has come. Ikaw ang magdidesisyon nun, kapatid. Kaya nga, napakahalaga yung iyong decision making. Kung gusto mong lumago, magkaroon ka ng intentionality. Magkaroon ka ng intentional commitment na sumunod sa ating pong Panginoon. Dito po sa binasa natin, mga kapatid, dalawang bagay. This verse is show two parts of spiritual growth. Doon sa binasa natin sa Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Ano dito? Work out and work in. The work out is your responsibility. Diba? The work in is the God's rule. Kaya natin ang Lord. Nasaan gumawa ng kanyang rule? Ang gagawin lang natin, ano ba yung rule natin? Diba? Work out. Para pong nag-gym yan. Hindi naman si Lord ang nagbubuhat, ikaw nagbubuhat eh. Para gumanda ang iyong katawan. Ikaw dapat ang magbubuhat, hindi si Lord. Pero dahil ikaw ay nagbubuhat, ang tendency niya, lalago ka. Gaganda yung katawan mo. Di ba mga kapatid? Kasi in inner part, kumikilos ating pong Panginoon. Spiritual growth is a collaboration o collaborative effort between you and the Holy Spirit. Laging may parte ang ating pong Panginoon. Kapatid, lagi yan. God has given you a new life. Now you are responsible to develop it. Kaya, nung tinanggap mo ang ating pong Panginoon, na bago yung pananaw mo, alagaan mo na siya. You are responsible to develop it. Huwag mong ipagkatiwala sa iba. Buhay mo, ayusin mo. Dahil kapag naayos mo ang buhay mo, pwede mo na siyang gamitin na makapag-impluensya sa iba. Unahin mo muna ang buhay mo na maayos, mga kapatid. Kasi hanggat hindi ka nababago, hindi naaayos ang buhay mo, walang maniniwala sa iyo. Otherwise, meron. Yung dati mo mga tropa, nakasama mo sa kalukuhan. Diba mga kapatid? Kaya nga ang mahalaga dito, that you take your spiritual growth seriously. Kailangan seryoso ka. Pag-usapan po ang spiritual, dapat meron po tayong kaseryosohan dito. Mga kapatid, hindi ito yung laban bawi, no? When people are casual about their spiritual growth, it shows they don't understand the eternal implication. Di ba? Yung mga taong mapaglaro eh. Yung mga taong susubukan ka, tatry ka lang. Sige nga, itry ko nga itong taong ito. Kung talagang totoo na siya nagbago. Di ba? May mga ganun na senaryo. Pero dahil nga ikaw ay committed, talagang gusto mo na magbago, ipakita mo sa kanila na nabago ka na. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay bago nang nilalang. The old self has gone and behold, the new has come. Diba? Mga kapatid. Ano ba yung number 2? Changing your autopilot. Magpalit ka ng autopilot. Diba? Autopilot, alam mo naman natin yan. To change your life, you must change the way you think. Napakahalaga. Napapalitan mo, babaguhin mo yung inyong pag-iisip. Behind everything you do is a thought. Dito po yan nagmumula. Every behavior is motivated by a belief. And every action is prompted by an attitude. God revealed this thousands of years before psychologists understood it. Proverbs chapter 4 verse 23. Be careful how you think. Your life is shaped by your thought. Diba? Hindi na tayo bara-bara kung magdesisyon. Hindi na tayo bara-bara kung magsalita. Kapatid, kasi binago na ng ating Panginoon ang ating mindsetting. The change doesn't feel natural. Minsan mabagal, minsan on the spot. But ang maganda dito, eventually you give up. Minsan, nandun ka na sa dulo, gusto mo nang give up. Pero, may gagawin ng Panginoon. Go off your bad habits.
There is a better and easier way. Change your autopilot. The way you think. Romans 12, chapter 2. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Hayaan mo si Lord. Basta gawin mo lang yung part mo. Your first step in spiritual growth is to start changing the way you think. Change always start first in your mind. Kaya nga ito ang battleground natin, yung mind natin. The way you think determines the way you feel. And the way you feel influences the way you act. Kaya sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 23, there must be a spiritual renewal of your thoughts and attitudes. Kailangan talagang may mabago. May maborn again. Maborn again yung inyong spirito para magawa po natin yung mga bagong bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. There must be a spiritual renewal of your thought and attitudes. Hallelujah. To be like Christ, you must develop the mind of Christ. Ang tawag dyan, mental shift. Diba? Mental shift ang tawag niyan. Kaya, repentance. Yung tinatawag natin, change your mind. Diba? Literally changing your mind. Repentance. We are commanded to think the same way that Christ Jesus taught. There are two parts of doing this. First, mental shift. Stop thinking immature thought, which are self-centered and self-seeking. Alisin nyo na po yung mga self-centered, di ba, thinking. Tanggalin nyo na po yan. Kaya sabi ng Bible, selfish thinking is the source of sinful behavior. Romans chapter 8 verse 5. Those who live following their sinful selves think only about things that their sinful selves want. Diba? Yung gusto ng laman. Kaya pag ang spirito natin mataas, mababa yung ating emotion. When the spirit is high, our emotion is low. Yun dapat yung pattern natin. The second half of thinking like this is to start thinking maturely. Kailangan mag-matured ka na. Hindi ka na dapat katulad ng isang bata. Which focus on others, not yourself. Kapag yung mind mo nakapokus na sa iba, hindi sa sarili mo, ibig sabihin nun lumalago ka na. Kapatid. Sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put childish way behind me. Diba? Mga kapatid. Dapat hindi ka na namumuhay na katulad ng isang bata. Kapatid. Kaya ngayon marami po, today many assume that spiritual maturity is measured by the amount of biblical information and doctrine, you know. Diba kapag marami kang alam, akala mo yun na yung batayan. No. Well, while knowledge is one measurement of maturity, the Christian life, sabi niya, is far more than creed and conviction. It includes conduct and character. Kaya character development, mga kapatid. Our deeds must be consistent with our creeds. And our belief must be backed up with Christ-like behavior. Kapag gano'n na yung inyong mentality, yung behavior gano'n na, sabihin nagmamatured ka na. Christianity is not a religion or philosophy, but a relationship and a lifestyle. The core of that lifestyle is thinking of others as Jesus did. Kapag hindi ka na self-centered, kapag hindi ka na makasarili, ibig sabihin yan mga kapatid, you are matured. Matured ka na. Nagmamatured ka na. Mga kapatid, kinukonsider mo na yung iba. Romans chapter 15 verse 2 to 3, we should think of their good and try to help them by doing what pleases to them. Even Christ did not try to please himself. Thinking of others is like the heart of Christ-likeness and the best evidence of spiritual growth. Yan po yun.
thinking of others is the heart of Christ-likeness and the best evidence of spiritual growth. Kapag yung buhay mo ay hindi niya nakabase o nakatuon sa sarili mo lamang, meron ka ng pakiramdam sa iba, meron ka ng puso sa iba, sabihin niyan, lumalago ka na spiritually. Mga kapatid. Yan po ang kailangan natin. Kaya ang tanong dito, question to consider, sabi niya, what is the one area where I need to stop thinking my way and start thinking God's way? It's time to move on. Redeeming the time. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, mga kapatid. Change is intentional. Kailangan magdesisyon ka na sumunod sa ating pong Panginoon at talikuran yung mga bad habits, mga habitual sins na ginagawa po natin, mga kapatid, para maging epektibo tayo sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoong Hesus. Yan po, mga kapatid, purihin ang Diyos sa umagang ito. Salamat sa kanyang salita. Salamat po sa mga kapatid natin naglalang oras para po makinig, tumutok sa ating pong daily vibrant word, sa ating pong daily devotion sa umagang ito. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita namin pong talakay, na impart sa umagang ito, Diyos. Purihin ka, Lord, sa araw na ito. Dalahin ko din po, Panginoong God, sa mga oras na ito. Bigyan mo kami ng kapayapaan, bigyan mo kami ng kalakasan, bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Empower us, Lord. Strengthen us today. In Jesus' name. Purihin ka, dakilain ka. Sa iyo lang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless, mga kapatid.